Hello mga kapatid, magandang gabi ho sa inyo. At kanina ho, hindi tayo natuloy. Ng umaga, nag-try ako mag-broadcast pero mahina po talaga yung ano. Actually, walang wifi doon sa ano, sa ospital. Ah, mahina yung data natin doon sa loob. Kaya ako ngayon, nasa dito ako sa bahay, umuwi ako saglit. Mga alas 7 ay babalik po uli ako doon sa ospital para ho mag bantay na uli sa aking may bahay. Start po tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masalamat sa gabing ito, sa opportunity na kami ho ay bisan pa ay mag-aral ng iyong salita. Inihiling namin ang inyong kabayan ng Espiritu na sa kabila ng mga challenges ng buhay ay magdidire-diretso kami kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Hiling po namin, Banal na Espiritu, ang inyong gabay sa oras na ito sa aming pagsilip uli sa gospel na makatulong ito nawa sa amin ng malaki. Walang pinipiling oras ang salita ninyo. Salamat lang sa opportunity na meron kami. Salamat po, salamat. Pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, mamaya magbibigay ako ng update pagkatapos ko mag-share ng konti tungkol dito sa Gospel of the Day po natin. Sa Luke chapter 9 verse 22 to 25, ang sabi ng Lord, Jesus said to His disciples, the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised. Mga kapatid, dito liwanag na ang ating Panginoon ay meron siyang heart-to-heart talk sa kanyang mga disciples. Yung Son of Man dito ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesus. Ito po isa sa mga titles ni Jesus nung siya ay nasa lupa, the Son of Man. At ang sabi niya, para sinasabi niya, ako bilang Son of Man ay magsasuffer. Anong klaseng suffering? Sabi rito, greatly, and be rejected. Sino magre-reject sa kanya? Itong mga elders, itong mga chief priests, itong mga scribes. Sa madaling salita, mga taong simbahan ito, mga kapatid. Opo. Pagkatapos po na siya ay mag-suffer greatly, be rejected, pangatlo ho mangyayari ay siya po ay papatayin ho eh. Planado, murder ho ang ginawa sa kanya, hindi po homicide. Murder. Pagkatapos po ng pang-apat na mangyayari, pag siya po ay pinatay, siya po ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang prinsipyo na pwede mo makuha sa talatang ito, sa talatang 22, napakadakila yung ginawa ng ating Panginoon bilang Son of Man. Yung kanyang suffering, nagkaroon ng the great exchange. Imbis na tayo mapako sa krus inako lahat yun ng Panginoon Diyos. Ganun niya tayo kamahal. But actually, it was God the Father who initiated everything. Ang Diyos Ama po. By sending His own Son, Jesus Christ, na siyang tinatawag na the Messiah, na siya rin pong tinaguri ang the Son of Man. Na siya po ay magsasuffer greatly, be rejected, be killed. Pero ang pinakamaganda nito, bagamat nangyari na ito sa kanya, history na po ito, pinag-uusapan natin. Ang maganda rito, siya po ay nabuhay na magmuli. Of all religions, mga kapatid, tanging ang Christianity lang yung tatayo. Hindi po yung Muhammad, hindi po ang Islam, hindi po ang Hinduism, kundi ang Christianity. Now, diretso tayo. Ang sabi pa ng Lord, if anyone wishes to come after me, ito ay pagpapatuloy ng kanyang heart-to-heart talk with them, with the disciples. Sabi ni Jesus, if anyone wishes to come after me. Mga kapatid, magkakasama na sila ha. Etong 12 na to, magkakasama na sila. Pero ang sinasabi ng Lord, medyo level up ito. If you wish to come after me. Ang sabi ng Lord, He must deny Himself. Now, denying oneself, hindi ho ganun kadali. Pero at least ginawa na ho yan ng mga disciples. Si Peter, si Andrew, si James and John, na kapwa mga fishermen, iniwan po nila yung kanilang pamilya, yung kanilang trabaho, and to be with the Lord Jesus Christ.
denying oneself. Medyo mabigat na po yan sa ating panahon. Kaya ba nating iwan yung ating profesyon, iwan ang ating ultimo pamilya para lang ho sumunod sa kalooban ng Diyos? Kaya nga po yung pagpapari, pagmamadre, di ho ba? Sagradong bukasyon po yan eh. Hindi siya biro. Opo. Kaya nga importante, merong discernment do sa part nung nagdanais na pumasok sa ganyang klaseng vocation. Kasi hindi biro, mga kapatid. Sabi pa, take up his cross daily. Yung mga sufferings, sigurado ito part to ng ating Christian life eh. Itong binabanggit ng Panginoon na yung cross. Gagawin natin dyan sa mga sufferings natin. We have to take up the cross. Hindi po weekly, hindi po monthly, hindi po yearly, kundi sabi ng Panginoon, daily, taking up our cross daily. At yung pangatlo hakbang, at tayo susunod sa Panginoon. Etong denying oneself, taking up yung cross, at yung following the Lord Jesus Christ, ito yung mga steps sa panahon natin na kailangan natin pagnilay-nilayan po ito, mga kapatid. It was an open invitation to all. Hindi lang sa mga disciples primarily, kundi sa atin na mga Katoliko, mahalaga po ito na maintindihan natin ito. Sabi pa ng Lord, whoever wishes to save his life will lose it. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? But whoever loses his life for my sake will save it. Mga kapatid, panalo ka kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. May pagkakataon, katulad ng mga saints natin, majority sa kanila, bago naman sila naging saved, may mga procedure na dinaanan eh. Di ho ba? Majority sa kanila nagbuwis ng buhay eh. Pero dahil sila nagbuwis ng buhay in proclaiming the gospel, nalugi ba sila? Hindi po. Sa tingin ng marami, nalugi, nawalan, kasi nawala ang buhay. Pero hindi ho. Ang kamatayan po ng isang Katoliko, na katulad natin, gain ho yun sa atin sa isang banda. Gain po yun. Baga kumita tayo dun, baga sa negosyo. Kumita ka. Gain yun in our side. Bakit po? Kasi sunod dating kalooban ng Diyos Natandaan nyo, ang buhay sa lupa, temporary. Panandalian lang to, may hangganan ito. Nagtatapos. Pero mga kapatid, yung pagpikit natin, pag namatay tayo, hopefully yung kamatayan natin, matinong kamatayan, di po tayo namatay dahil gumawa tayo ng di maganda. Lalo na kung mamamatay ka for the sake of the gospel, for the sake of Jesus, mas maganda po yun. Pagka pumikit ka sa yung last breath, split seconds lang ho yan, mga kapatid Haharap ka sa Panginoon, sa Creator natin, magbibigay sulit po tayo. At kung tayo po'y namatay na hindi naman tayo nasa mortal sin, mga kapatid, nasa state of grace tayo na tinatawag, bakit po tayo mangangamba? At least nasa purgatorio tayo sabay-sabay. Di ho ba? Ako, chichaking ko sa inyo, purgatorio punta ko, hindi hulangin talaga Opo, dahil kilala ko sarili ko Po, salamat sa Panginoon dahil itong hamon na ito ay napaka-importante. Aside pa ng Lord, what profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself? Mga kapatid, pwede ba ipagpalit yung yaman, accomplishments mo? Mga kapatid, ikaw na si Elon Musk, ikaw na yung isa sa pinaka mayaman sa buong mundo, nasa iyo na lahat. Okay? Pero para kanino tong buhay na ito? Ba't ka nandito? Ba't ka nag-i-exist? Ano ang purpose ng buhay, kapatid? Para ba yumaman? Hindi yan ang sinasabi ng Bible sa atin Para ba maging marangya tayo? Para ba sa accomplishments natin? No, sinasabi ba ni Brad Calix, walang kwenta yung accomplishments? Yung edukasyon, hindi ba importante yan? Yung karir mo, sabi nga nila, at the age of 40 daw, dapat nasa peak ka na ng karir mo. At the age of 40. Mga kapatid, hindi ko sinasabing mali po yan. Pero kapag uusapan po yung sense of urgency, ano ba mahalaga? Ano ba yung top priority mo bilang Katoliko na talagang kilala ang Panginoong Yesus? Our top priority, ladies and gentlemen,
ayusin din natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Di bali nang mawala sa atin lahat, yung pamilya natin, yung pangarap natin sa buhay. Basta nandun ka, naka-angkla ka dun sa kalooban ng Diyos, palagay ko, yun ang pinaka-the best, mga kapatid. Kaya nga po yung challenge na ni Brad Calix tonight as I end this broadcast. Mga kapatid, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, mabigat po ito. Yung binabanggit ng Lord na He must deny oneself, take up His cross, and then follow me. Itong tatlong proseso na to, mabigat ito. Hindi to basta-basta. Hindi po lahat ng Katoliko ay talagang disciple ni Jesus. Hindi po. Paano mo malalaman disciple ka ng Panginoon? Number 1, nadidinay mo ba yung sarili mo? Mayroon ba tayong discipline? Alam mo, pag denying oneself, okay lang ba sa'yo kung i-realign ng Lord yung plano para sa'yo? O ikaw yung unang magre-reklamo? Lord, ito yung gusto ko, ba't naman binago mo? Wala naman sa usapan natin yan, baka sabihin mo. Denying oneself, yung mga privileges, mga kapatid. Okay lang ba sa'yo maging servant ka? Sesya na kayo, medyo, ito yung problema ko lagi, lalamunan ko eh. Kaya ba natin yan? Yung pangalawa, itong sufferings na ito, kung ikaw yung klaseng Katoliko mareklamo, pahirap yan. Nagdeklara po sa Bacolod yung ating butihing mayor na wala akong pasok. Opo, hanggang bukas po ata kung di ako nagkakamali. Dahil sobrang init ng panahon. Mga kapatid, hindi ba problema yan yung init ng panahon? Di ba? Suffering yan sa isang banda. Ako may hina ako sa init eh. Opo. Besides, so ako po high blood po eh. Opo, kaya nag-iingat lang po tayo. Pero may mga sufferings na talaga minsan sobrang bigat, ano? Parang masasabi mo Lord, normal pa ba itong sitwasyon ko? May magsasabing Katoliko na, Lord, sobra ka naman. Akala ko naman simple yung Christian life, hindi pala. May magre-reklamo, mga kapatid. Now, pag naipasa mo yung dalawa na yon, hindi sinabi ng Lord, okay na. Hindi, sabi, you follow me. Now, following Jesus Christ nowadays, hindi ganun ka-exciting. Kasi, pag sinabing follow me, kung anong buhay ni Kristo meron, doon naka-pattern. Anong klaseng buhay meron si Jesus? Simple lang na buhay. Hindi complicated ang buhay niya. Okay? Hindi siya naghangad ng mataas na karir si Jesus. Hindi kasi yun ang priority na eh. Ang priority niya, ma-accomplish yung kalooban ng Diyos, ng God the Father, para sa Kanya. Meron siyang humility, si Jesus Christ. Kaya ba natin? Ay, Brad, mukha mahirap yan. May PhD ako. Mahirap ako sa servanthood. Mahirap ata maging humble sa akin kasi tagal ko pinaghirapan tong paiging CPA ko tapos susunod ako sa Lord tapos ganito lang. hindi klaro yung kinabukasan ko diyan, susunod ako sa Panginoon. Yun nga po sinasabi natin. Hindi lahat ng Katoliko ay magsasabi na, okay, yes, sunod ako Lord sa kalooban nyo. And probably majority sa Pilipinas hindi talaga lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sa tingin ko lang. Kasi kung siseryosohin natin yung ating pagiging Katoliko, mabigat ito. Hindi basta-basta. Opo. Let me encourage you, fellow Catholics. Nagsisimula pa lang ako bilang sa journey bilang Katoliko. Excited ako at the same time kinakabahan ako sa proseso kasi nga iba kasi ang pagiging Protestante, iba ang pagiging Katoliko. Medyo somewhat complicated ang Katoliko kasi maraming ritual. Sa amin kasi diretso lang Panagdadasal diretso sa God the Father. Wala masyadong ritual. And I'd like to say this, hindi ganun kadali para sa akin. Bilang manggagawa for 30 plus years na galing kasi iba't ibang paaralan ng Biblia, iba't ibang kultura, iba't ibang sistema ng denominations.
Tapos here comes the Catholic Church. Hindi ganun kadali, mga kapatid, para sa akin. Pero nagsusumika po tayo na dahan-dahan natin ma-absorb ang katuruan ng Simbahang Katolika. Dahan-dahan po natin pinagsusumikapan na maging isang huwara na Katoliko, na hopefully yung mga Protestante na magiging Katoliko talaga hong mag-guide natin properly. Ako po yung nagdadasal na tulungan po ninyo kami sa aming journey. Sa aking journey bilang nagpapasimula. Hindi po ako nagmamagaling sa kada broadcast, hindi po. Hindi po. Ako po I just submit myself to the Lord Jesus Christ, and I just want to submit myself to you as my fellow sojourner dito sa sanlibutan, mga kapatid. At maasa lang po talaga ako sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Gusto ko lang po kayong magbigay ng update, mga kapatid, doon sa mga nagdadasal para kay Mrs. Day 3 na po namin sa araw na ito. Officially po, kahapon po na-admit kami sa BAMC. Opo. Medyo kabado sa isang banda. Kasi yung sitwasyon ni Mama hindi naman ganun kadali para sa amin. Meron po siyang stage 3 colon cancer. Bloated po yung kanyang tiyan up until now. Halos isang araw kami sa ER nung March 4. Tapos March 5 lang kami officially na-admit. Kahapon ay sinalina na po siya ng dugo. 4 na bags yun, pero dalawa na salin kahapon. Kanina, dire-diretso po. Natitigil yung pagsasalin ng dugo kasi po mataas po yung dugo niya. Sabihin hindi nagsasubside, 150, 140, hindi naman pwede salina ng dugo yung ganun eh. Dapat medyo normal po yung 120 saka ho sasalinan. Sa may mga sinasabing consultant po na kailangan na baka lagyan ng butas yung tagiliran para ma-drain yung mga bagay-bagay, tapos sa kanyang likod may naispatan po na tubig. So may mga suggestion yung consultant na kung gusto daw ni Mrs. baka yun ang gagawin. Pasabi ni Mama, hindi siya magpapalagay ng tubo doon sa likuran, tapos sa bandang tiyan niya kasi may fluid Opo, yun ang yung sospecha. Sinasabi rin po yung possibility na CT scan kay Mrs. Pero hindi naman na uli sinabi ng consultant kaninang umaga nung bumisita siya. Pero sinasabi niya na baka mag-chemo na lang uli. So itong mga bagay na ito, mga kapatid, honestly, medyo mabigat ito sa amin. Mabigat ito para sa amin sa lahat ng areas. Medyo nabubuhayan lang po kami sa totoo lang dahil nandiyan kayo, nagdadasal po sa amin. Na alam namin na sinasamahan nyo kami sa journey namin. Hindi na po kami naghahangad ng sobra-sobra sa inyo, mga kapatid. Yung malaman lang namin nagke-care kayo sa amin, nagdadasal kayo at ipinapakita nyo yung pagmamahal nyo sa iba't ibang paraan, na natutuwa po kami doon. At wala kaming maisip na paano ibabalik yun sa inyo, kundi yung dasal lang po talaga that the Lord would bless you more, na sana pag nalampasan po namin yung sitwasyon namin na to, pwede namin masabi sarili namin, lalo na especially kay Mrs., na makapagbigay din po siya ng encouragement sa iba na mga cancer patients na merong pag-asa. Mga kapatid, honestly, hindi ko alam kung ano plano ng Lord. May mga moment na napanghihinaan ako ng loob. May mga moments na nagtatanong ako sa Diyos. Pero nire-remind na ako ng Lord na, anak, nandito ako para alalayan kayo.
nandito ako para magbigay ng comfort. Kaya ho, salamat talaga sa Panginoon. Salamat sa opportunity na merong ganito, na merong community, nandyan po kayo, na nagpapakita ng malasakit po sa amin. Kaya ho, patuloy niyo po kami pagdasal. Hindi po namin alam kung hanggang kailan po kami sa ospital. Pero wala kaming planong tumagal po doon kasi wala kaming capacity to pay. Medyo challenging na to talaga yung sitwasyon eh. Kaya po, samahan nyo lang po kami, mga kapatid, sa sitwasyon namin. At kung ano naman po yung kalooban ng Lord ay tatanggapin lang po namin yon, mga kapatid. Hindi yun magiging madali para sa mga anak ko, sa akin. Pero, ano lang ho talaga eh. Yung tiwala lang talaga sa Lord. So, hindi ko po alam kung pagpunta ko sa ospital mamaya, kung ano ang sitwasyon ngayon doon. Nandun yung mga anak ko. Nandun yung hipag ko. Ay, yung bayaw ko nandun. So, antay lang nila ako pag nandun ako, saka sila babalik dito sa bahay. So, nag-broadcast lang ako saglit, saka nagbigay ng update sa inyo para at least alam ninyo kung ano ipagpipray ho ninyo. Yun po, mga kapatid. From time to time, bukas, I'll try na to give you an update to. Yung ating broadcast, pasensya na kayo, hindi ko nasusunod ng alas 6 kasi puyat po tayo lagi eh. Opo, konti po tulog natin eh. Tayo po lahat nag-aasikaso ron eh. Pagdasalan po ninyo kami, mga kapatid. Gusto ko lang i-acknowledge tonight yung mga nandito, si Bobby Taruk. Bro, salamat Louie. Jollibee, maraming salamat po. Ruby Celeste Babiera, salamat for joining. Si Merced Bontebon, salamat po. Doc Ray Navarro, maraming salamat Doc. Saji Manlangit, Maribik Cabato Largo, si Bro Harvey Angke, Arturo Pagatpatan, bro, salamat. Nasa Dubai siya ngayon. Kent Trebong, salamat Kent. Kay Bro Homer Aspan, dyan sa aming church sa San Juan Nepomuceno. Salamat Homer. Kay Ismael Bernat Galindo, maraming salamat. Reggie Dorimon, salamat po. Si Ate Fe Nuki Evangelista, maraming salamat Ate Fe for praying po sa kay Mrs. Alright, let's pray, mga kapatid. Kung di ko man nabanggit yung pangalan nyo, pasensya na po kayo at God bless na lang po sa inyo, mga kapatid. Let's pray. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Tulungan nyo kami. Itong gospel for tonight ay mahalagang paalala to sa amin. Tulungan nyo kami na maging dibdiban ng pagsunod namin, pagiging katoliko namin. Hindi ito biro as I assess. Tinitingnan ko ang sarili ko kung worthy ako na maging disciple. Sapagkat minsan nagtatanong-tanong din ako sa inyo, nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan minsan. Pero salamat sa mga pagtutuwid. Salamat sa journey na ito, sa laban na ito, sinasamahan nyo kami. Lord, I just pray that you would bless yung kasama namin tonight sa broadcast. Sa iba't ibang sitwasyon po nila. Panalangin namin magtagumpay kami lahat ayon sa inyong plano, ayon sa inyong biyaya. Lord, bahala ka na sa akin, may bahay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tinitignan ko lang po ang patuloy niyong gabayan, yung biyaya. Salamat sa mga kapatiran na nagdadasal para kay Mrs. Iniling ko po, Lord, yung mga posibleng procedure na gagawin sa kanya. Sana yung makayanan ng katawan niya. Medyo nakakalungkot ang sitwasyon, pero kailangan naming ipagdasal lalo ito, sitwasyon namin. Salamat sa mga kapatid na nagdadasal, na nagpapakita ng malasakit sa iba't ibang paraan.
Ayoko nang banggitin yung pangalan nila. Maraming salamat. Salamat sa kanilang malasakit. Maraming salamat po sa journey na ito na sasamahan nyo kami. Alam kong mahalaga maging matatag kami sa bawat sandali, lalo na sa mga ganitong pagkakataon na nasusubok yung pananampalataya namin sa inyo. Tulungan nyo kami na patuloy magtiwala pa rin sa inyo sa kabila ng lahat. Lord, sa aking pagpunta sa ospital, I just pray for your protection. At sana abutan ko yung aking may bahay na maganda ang sitwasyon. Ang kanyang pagaling nasa inyong kamay. Nasa inyong biyaya. Wala po akong may pagmamalaki. Wala akong pwedeng gawin kundi magtiwala lang sa inyo. I just want to give you all the praises kasi alam mo ng resulta nito, kayo pa rin dapat mabigyan ng parangal. Maraming salamat sapagkat pwede naming maranasan yung pagmamahal ninyo sa kabila ng mga ganitong sitwasyon. Just want to thank you. Lord, bahala ka na sa mga anak ko. Dadasal kami na makayanan namin pare-parehas to. Patuloy niyo kayong bigyan ng kalakasan. Patuloy niyong pag-iingat. Samahan niyo po kami. Pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Bukas, I don't know kung anong oras ako magpapakita. Probably late, probably gabi. I don't know. Pag-pray lang po ninyo. Maraming salamat sa lahat. Pakishare lang po yung ating videos para makinabang po yung ibang mga Catholic community tungkol po sa Word of God. Maraming salamat mga kapatid. So, sa ngala po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.